Piccolo pa rin ang nananatiling numero 1 ng biktima sa maraming pasyenteng isinugod sa mga ospital sa Metro Manila. Ang iba kinailangan ng putulan ng mga bahagi ng katawan na nasabugan ng paputok. Samantala, isang batang 12 taong gulang naman ang nasawi matapos makuryente sa Tondo sa Maynila. Narito ang aking report. Kitang-kita sa kamay ng 16 na taong gulang na si Arvin J. Gillego ang pinsala ng isa sa pinakamalalakas na paputok, ang crying cow. Kabilang siya sa mga itinakbo sa Philippine Orthopedic Center. Inutusan lamang daw siya ng kapitbahay na paputukin ito at ang naging resulta, disgrasya. Sabog ang halos kalahati ng kanyang hinliliit at bahagi ng kanyang palasingsingan, pati ang kanyang palad nagtamo rin ng matinding sugat. Hindi natin puputulin lahat ng daliri. Yun lang yung apektado lang. Most probably maglalagay tayo ng temporary na pins para ma-stabilize yung mga sumabog na buto. Ang isa pang biktima na si Florence Agote naputukan naman ng whistle bomb. Sa kabutihang palad, minor injuries lamang ang kanyang tinamo at agad ding pinauwi matapos linisin ng sugat at turukan ng antitetano. Tulad niya, whistle bomb din na nakadali sa 21 anyos sa lalaki ito na taga Binyan, Laguna. Malaking sugat ang tinamo niya sa kanyang daliri. 2 kaso naman ang ligaw na balang na itala din sa kaparehong ospital pero kapwa-ligtas na mga ito. Nananatiling naka-alertong ospital dahil posibleng may pahabol pang biktima. Yung mga nasindihan na mapaputok na hindi pumutok, wag na po sanang pulutin kasi yun po yung majority ng mga pasyente natin from January 1 onwards. Pero walang dudang top-notcher sa mga paputok na bumiktima nitong pagsalubong ng 2014 ang Piccolo. Sa Tondo Medical Center, sunod-sunod ang dating ng mga biktima nito sa unang araw ng taon. Ang kadalasang kwento, napaagaraw ang pagputok ng mga sinindihang Piccolo bago pa nila ito maihagis. Ang mag-anak namang ito, tinamaan daw ng naligaw na baga ng pailaw ng kapitbahay kanina madaling araw na nauwi sa first at second degree burns. Nagpa-ineksyon na sila ng antitetano para raw makasiguro. Pero maliban sa mga paputok, mas matinding disgrasya ang inabot ng isang 12 anyos sa bata sa tenement sa Tondo, Maynila. Nakuryente at namatay ang bata matapos mahawakan ng isang bakal sa tabing poste malapit sa kanilang bahay. Maging ang ina ng biktima na kuryente rin ang subukang hatakin pala yung anak mula sa nahawakang bakal. Nag-iimbestiga na ngayon ang mga tauhan ng Manila Police para makuha ang detalye ng nangyaring insidente. Kinumpirma naman ng mga responding tauhan ng Meralco na wala dapat kuryente ang wire na nakakabit sa poste dahil pang suporta lamang ito. Makikipag-ugnayan daw ang kanilang opisina kaugnay sa nangyari.